Ganitong mga simpleng ulam ang nauna kong kinasanayan na lutuin dati. Siyempre maliban sa pagprito at paglaga ng itlog. Para kumasya sa ilang tao ang isang piraso ng corned beef, hinahaluan ko ito ng laman ng gabi. Ganitong luto naman ang paborito ko pagdating sa upo. Napakasimple, parang nilaga lang pero kataluyaan kapag may bagoong nasawsawan. Mag-isa muna akong pumunta dito sa kubo sa taas ng bundok dahil sila mama at ang mga kapatid ko ay may pinuntahan. At dito na rin ako nag-isip ng aking mauulam. Mayroon akong isang piraso ng corned beef dito sa kubo. Pero para dumami kahit mag-isa lamang ako, naisip ko na haluan ito ng laman ng gabi. Ganito rin ang kadalasan kong luto dati. Naghanap-hanap ako ng gabi at nakakita naman ako ng dating tanim ni mama. Ganito rin ang madalas kong pinangahalo dati na gabi. San Fernando kung tawagin dito sa amin. At ang alam ko, laman lang din ito ang nakakain. Dumiretso na rin ako dito sa mga tanim ni ate ng mga upo. Napakaraming bunga, yun nga lang medyo maliliit. Ito rin ang nauna kong naisip na ulamin ngayon. Kaya nanguha na ako ng isang piraso ng medyo maliit lamang. Bago ko simulang magluto ng pang-ulam, nagsaing na muna ako ng 2 gatang para kung sakaling may pumunta dito may kasama akong kumain. Yun nga lang ang napadaan multo ng kahapon ko. Kaya nagre-relapse ako habang nagluluto, aray ko. 2 piraso ng laman ng gabi ang hinalo ko dito. Marami na yan kapag ka naluto dahil umaalsa at lumalapot yan. Binalatan ko lamang ito at ang hiwa naman na ginawa ko dito ay medyo pa-cubes lamang na medyo maliliit para medyo mabilis din lamang maluto. Naghandaan na rin ako dito ng mga ricado panggisa. Sibuyas at bawang lamang ang ginamit ko dito. Yun nga lang, isang piraso ng sibuyas lang yung nakita ko. Pero ayos na rin yan. Pagkatapos kong ihanda lahat ng mga gagamitin ko para dito sa aking lulutuin, saktong natapos na ring mainin yung kanin. Kaya sinimulan ko na rin kaagad ang pagigisa. Ginisa ko lamang ng maayos yung corned beef. Saka ko naman inilagay yung laman ng gabi. Saka ko naman tinubigan ng medyo madami dahil sisip-sipin niya ng laman ng gabi. Habang hinihintay kong lumapot at medyo maiga yung aking niluluto, inintindi ko na ring linisin itong kinuha ko na upo. Nang titimplahan ko naman na ito ng mga pampalasa, nakalimutan ko na naubusan nga pala kami kahapon ng asin at wala rin ako nadala ngayon. Kaya ang ginamit ko na lamang dito na pampaalat ay patis. Naghanap-hanap din ako dito baka sakaling may makita akong asin dito sa loob ng kubo. Pero ang nakita ko dito ay itong nakatabing ulam nila mama. Adubong tulingan yata, hindi ako sigurado. Para kasing adubong pinalaya o adubong gusto na kita makita, aray ko. Nung naluto na itong gabi, sakto na ang pagkakaiga at sakto na rin ang pagkakalapot. Hinango ko na rin kaagad ito at pinainit ko muna itong adubong tulingan. Pinakulo ko lamang ng minsan itong adubong tulingan. Saka ko na rin kaagad hinango at sinalang ko naman itong upo. Habang nakasalang at tinihintay kong maluto yung upo, gumawa na rin ako dito ng aking sausawan. Ang kadalasan na sausawan na ginagawa ko dati, bagoong at kalamansi lang. Pero mas masarap talaga kapag ganitong may sili at kamatis. Bago ko pala sinalang itong upo, natimplahan ko na ito ng pampalasa at ricado. Simple lang kasi ang ginagamit ko dito, magic sarap at paminta at ang sausawan na ang kukumpleto sa lasa niyan. Okay, kain po tayo. Solid ito, promise. Sausaw lang to sa bagoong. Mainit nga lang talaga. Napakasimpleng luto pero ang sarap. Tapos ito naman, natuto lamang ako nito nung nag-aaral ako. Ginagawa ko tong breakfast. Kapag isa lamang yung corned beef, para dumami, kapag may mga kasama sa bahay, ganito niluluto ko. Nakita ko kanina, may nakatabi pang adubong hindi ko alam kung tulingan yun Sa kamatis naman, hindi ko alam kung bakit mas malasa yung pinisa na ganito. Pero approved to. Kahit sino matatanda magtanong ka, mas masarap yung ganitong kamatis, yung pinisa lang, kaysa dun sa hiniwa. The best talaga to. Subukan nyo rin po itong ganito. Simpleng luto lang pero ang sarap talaga. Ito naman, ang pagkakadali ko kasi wala kaming asin, hindi rin ako nakapagdala ng asin, kaya ang ginamit ko patis. Kaya ang style niya ngayon, parang amoy siya, amoy sopas. Tugma pa rin naman, amoy patis nga lang. Sarap, promise. Try nyo rin po.